Okay. Puri ng Panginoon. Minsan pa, nandito po tayo sa barangay 105. Dito sa building 24. Dito po sa, ito to, para makita nyo na meron tayong kasama. Una ko po. Yan. Ano po, makinig yung kay brother. Yan. Baka sabihin nyo, wala tayong kasama. O nagsasalita ako ng mag-isa. Hindi naman, meron. Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, merong sari-saring aral dalahan tao. Yung sari-saring aral na sinasabi ko po, yun po yung mga doktrina ng bawat simbahan. Kailangan kung gagawa kang doktrina, nasa isang simbahan ka, siguraduhin mo na yung doktrina mo nakahugnay sa Biblia. Hindi yung basta ka na lang gagawa ng aral na kapag sinuri ng medyo mas magaling sa'yo, mapapasin nila taliwas ka sa aral ng Biblia. Opo, tandaan niyo po yan para hindi po kayo magkamali. Pero bago tayo papalaot sa aral, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan po kami sa aming pagbubulay ng mabuting balita o salita ng Diyos upang pag-inabangan namin ang iyong aral na nakatala po sa Biblia, sapagkat ang aral mo ay mapagkakatiwalaan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito, meron po tayong manipis na Biblia, New Testament lang. Dito lang po nating i-ano yung ating aral. Dito po sa Hebreo 13:9. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Pansinin nyo, kakaibang turo. Ibig sabihin, meron talagang turo. O, tingnan pa natin yung salita ni Pablo. Dito sa 4:6. Tingnan natin ano. Unang Timoteo. Tingnan natin po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Ang sabi niya ay unang Timoteo 4:6. Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, o ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Yun! Yung tunay na aral, yun ang totoong pagkain ng espiritual. Pero yung sinasabi dito, sa Hebreo 13:9, huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Meron po talagang kakaibang turo. Ang Biblia ay ang mga nagngangaral noon. Kaya nasabi ito sapagkat meron mga ibang aral. Kailangan po yung tunay na aral. Kaya saan mo makikita yung tunay na aral? E di sa Biblia, sa pamamagitan ng mga apostol, sa Biblia. Hindi po magkakamali yung mga apostol kasi po, ang turo ng mga apostol sa Biblia, hindi po magkakalaban. O, tingnan nyo ha. Sa Galacia, sabi ni Apostol Pablo, tingnan natin yung sulat niya. Sa Galacia chapter 1, verse 11. Ito po yung testimony niya. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang tao ang mabuting ipinangangaral ko. O, hindi katanang tao, o ibig sabihin, hindi aral ng tao, o hindi imbento ng tao. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. O, ni tinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. O, kaya yung mga apostol, ang aral nila galing kay Kristo.
Kaya walang kontra-kontra yan. Kaya tandaan nyo, pag ang aral na iba sa aral ng apostol sa Biblia, medyo mag-isip muna po kayo. O, halimbawa, yung warning ni Apostol Pablo, Roma 10:14-17. Tingnan natin. Yeah. Nang nangangaral po si Pablo, ito po yung mga Yung ko baka kanyang warning sa bulahang turo o nangangaral. Roma 10:14. yung baka yung lagi. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangaral? Oh, kung nakinig ka ng ibang aral, magkakamali ka. Halimbawa, bibigyan kayo ng halimbawa. Ito, most popular na ito. Pero maganda gawing halimbawa. Anong sabi nila? Si Jesus hindi Diyos. Oh, kita nyo? Hindi Diyos. Pero hindi ba kayo nagtataka, meron silang mga manunulat sa kanilang magazine na mismo yung debatista nila, inamin niya si Jesus tunay na Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Oh, isipin nyo po yan. Taga-debate po nila ito. Pero iba kanyang tinuturo, iba yung doktrina ng kanilang simbahan. Oh, iba. Kaya nakakalungkot eh. Alam nyo ba kung anong pangalan nito? Chopilo Ramos. Yung taga-debate ng Iglesia ni Cristo. Oh. Iba ang turo niya sa doktrina ng simbahan nila. Oh. Kasi po, nagbabasa yan ng Biblia. Naniniwala siya na si Jesus ay tunay na Diyos sa pagiging anak ng Diyos ayon sa kanilang magasing pasugo. Okay? Sa 15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? O ayon sa nasusulat, o kay gandang hinam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Kahit nabihis sila. Kahit na yung pananalita nila, maririkit, ika nga. Yan ang sinasabi ni Pablo, yan ang babala. Tandaan nyo po yan, hindi po sa pagalingan o sa pananamit o galing na mag-deliver ng salita. Hindi. Yung mismong Biblia po, pag binasa mo, yun ang magtuturo sa iyo. Tatandaan nyo po yan para wag tayong magkamali. Ugaliin po nating basahin ng Biblia. Kahit paulit-ulit po yan, parang alam nyo yung itak, kutsilyo. Kahit na araw-araw nilang ginagamit yan, bakit po inaasa nila yan? Ibig sabihin, pumupurol din po yan. Ganon din po ang isip ng tao. Pag hindi mo inasa sa pagbabasa ng salita ng Diyos yan, pupurol at pupurol din yan. Kaya ako po sa biyaya ng Diyos, kahit paano. Dahil Bible reader ako, kahit paano. Laging naka-intact po pagka tungkol po sa ganyan. Bakit? Kailangan eh. Biyaya lang ng Diyos. Yan ang aking may pagmamalaki. Kaya yung aral po, iba-iba. Tingnan nyo po si Jesus. Si Jesus na lang. Sa 7:17 ng 1. Tingnan nyo po yung pangungusap ni Jesus. Babasahin po natin Anong sabi niya? Nung siya ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, ganitong sinabi niya. Matalos ng sino mang ibig tumupad sa kalooban ng Diyos. Kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos, o nagsasalita lamang ako ng ganang aking sarili. Kita nyo po,
And you know my doctrine. Sabi po sa English yan. Alam nyo ang aking doktrina. Alam nyo ang aking aral. Yung aral ni Kristo, wala pong mali yun. Panguli. Sa 12 ng 1:49-50. Pag sinampalatayan ninyong aral ni Jesus, yun po ang kaligtasan natin. Anong nakalagay? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Isipin nyo, anak ng Diyos, pwede niya gamitin yung karapatan niya bilang anak. Pero hindi. Yan nga po ang sinasabi ni Jesus. Yung aral niya, kanino galing? Sa Diyos mismo. 50, ito na po yung panguli. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Ano? Ang bunga ng pananampalataya sa aral na dala ni Jesus, dala ng kanyang mga apostol sa Biblia, buhay na walang hanggan. Oh. Ngayon, sasabihin niyo ba, si Pablo, tao. Si Pedro, tao. Tama, tao naman po sila eh. Pero nung mangaral po sila, puspos sila ng Espiritu. Naalala niyo pa ba nung palis na si Jesus dito sa mundo? Oh, nung mangaral na sila, inipan sila ng Espiritu. Sa kanilang Espiritu ng Diyos. Eh bakit? Mangangaral sila eh. Kaya nagsimula pangangaral nila mula sa Jerusalem, nagpatuloy po hanggang sa ating panahon. In the day of Pentecost. Okay, ito basahin natin. Baka akala nyo walang talata yan. Meron po yung nakasulat sa verse 1 ng Gawa. Tandaan nyo po yan. Ang Biblia po ay saktong-eksakto ang turo niyan. Ito anong sabi niya? Sa 1:1-2, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, tinagubili niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Oh, di ba? Hindi naman mapapangaral, kagaya nila Pedro. Hindi naman po nagsipag-aral yan, mangingisda lang sila eh. Kahit paano si Pablo merong inabot ng konting talino kasi sa panahon niya ay may tutumbas natin. Kung may senador ngayon, masasabi natin senador si Pablo. Pero kailangan turuan din siya ni Jesus. Yung journey to Damascus. Napakaliwanag. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga apostol, kung wala po silang Espiritu Santo, hindi po sila makakapangaral kasi wala po silang pinag-aralan. Pero nung masakapan sila ng Espiritu Santo, naging matapang sila. Wala nga tumalo sa kanila sa iba't ibang larangan ng pagdidibati nila sa panahon nila eh. Lagi silang nananalo. Kanya lang, dumating din po yung wakas ng kanilang mga buhay. Siyempre, may pagtatangka sa kanilang buhay at nagtagumpay po yun. Pero, ang maganda rito, yung aral na dala nila ay kaligtasan. Okay, namatay sila. Ligtas ba sila? Siyempre naman, ligtas po sila. Kahit tayong mga tao ngayon, pag tama ang aral natin, sabi ni Pablo, yung tamang aral na sinusunod mo, sabi niya kay Timoteo, may buhay na walang hanggan ka. Di po ba? Kahit po tayo ngayon, basta tamang aral, ayon sa Biblia, ayon sa aral ng ating Panginoong Yesus, anong sabi niya? Buhay na walang hanggan. Salamat Panginoong Diyos sa iyong pagtuturo sa amin, pagtutuwid na pinaalam mo sa amin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tamang aral. Bagamat maraming aral po noon pa hanggang ngayon. Salamat, meron kang kasulatan na aming nababasa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, sana po
magbasa din kayong Biblia. Ako lagi kong tinuturo yan, magbasa kayo. Yan lang po ang isang magandang bagay, no? Josue 1:9. Magbasa tayo araw at gabi. God bless us all po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Okay, may kasama po tayo, baka akala nyo wala. Yan, si Brother Eso, Jose, si Brother Marlon Archie, Brother Archie. Ayan, so picture muna kayo tatlo. Ayun, nadali po. Sige po, bye-bye.